ikaw na walang kwentang tao, hindi para sa ito. Tsaka BBM, hindi rin to para sa'yo. Ikaw ang tatay ng Pilipinas pero wala kang kwentang tao. Oo, yung sinasabi ko sa inyo, ekonomiya yon ng maliit na pamilya. Yung ekonomiya ng malaking pamilya, ang tatay niyan, ang pamilya ng Pilipinas, ngayon ang tatay niyan si Bongbong. O hindi Happy Father's Day sa'yo ha. Walang masayang anak mo ngayon dito sa Pilipinas dahil hindi mo sinisecure yung pang-araw-araw na buhay ng mga anak mong Pilipino. Na supposedly, binoto ka ng taong bayan para sana ang mga Pilipino ay iyong matulungan, maiaon sa kahirapan. Kita mo, hindi ba? Meron ka ba nakikita ngayon sa Facebook nagkalat, Happy Father's Day kay Bongbong? Wala. Wala kang makitang Happy Father's Day kay Bongbong na mga post sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Wala, lahat ng mga post na nakikita ko, puro sa Happy Father's Day, Pastor Apollo Kibuloy, Happy Father's Day, PRRD. Pagtakin mo, di ba? Si PRRD matagal na siyang hindi tatay ng Pilipinas. 3 taon na siyang wala sa poder, pero ang Happy Father's Day ng mga Pilipino na kay Tatay Digong pa din. Wala akong nakikita kahit doon sa mga loyalista nga, mga bobong mga followers ni Bongbong. Wala akong nakikitang bumabati sa kanya, Happy Father's Day sa'yo, napakaganda ng ginagawa mo sa Pilipinas. Masayang masaya kami. Alam mo kung sino ang mga nagbabati sa kay Bongbong ng Father's Day? Yung mga media. Grabe, Inquirer, Philippine Star, putang ina ang tribute kay Bongbong, akala mo Santo Papa. Grabe yung mga messages ng mga anak niya sa kanya. Messages ni Sandro, ni Vincent, at saka nung iba pa. Yung mga anak niya yung 3 itlog. Grabe yung mga messages, naka-highlight na gano'n, no? Tapos parang pinalalabas sa si Bongbong Marcos ang pinakamagaling na tatay sa buong Pilipinas. Utang ina niyan. Di ba? Sabi ko nga ang tindi talaga nito mga media na to, alam mong bayaran alam mong bayaran ng mga punyeta. Saan ka naman makakita na bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga Happy Father's Day nila Bastek, nila Pulong, at saka nung mga Duterte, inaano ba nila, hina-highlight, ginagawan ba nila ng mga ganong picture, tapos Happy Father's Day to tanginin yan. Walang ganun. Pero ngayon kaya nga mo, dito mo malalaman na bayad talaga Dito mo malalaman na bayad talaga ang mainstream media Mantakin mo, halos lahat ng dyaryo, puta, binabati Happy Father's Day si Bongbong. Paano? Sila lang ang naging ama lang si Bongbong sa kanila dahil putang ina, busog ang mga tiyan nila Wala, mag-ikot ka dyan sa social media, mag-scroll ka. Putang ina, Father's Day kahapon. Walang iya, buti pa sa akin, marami nagbabati ng Father's Day Oo Pucha, sa kanya talagang hinahanap ko Sabi ko, Bongbong, Father's Day, pag tinype mo, lalabas. Puros mga post ng media outlet. Yung mga basher sa mga comment section, pumunta ka ng mga sa PTV, yung mga channel nila. Puta, walang bumabati sa kanya. May bumabati ng mga Happy Father's Day, you are the best president in the Philippines. Putang ina, AI. Yan yung sinasabi natin na nung nakaraan. Di ba may nahuling isang anak ng bilyonaryo na nasa likod ng mga negative propaganda against the Dutertes? Yung anak ng may-ari ng STI. O kung ikaw taga-STI ka, putay, kahiya mong sarili mo. Yung may-ari niyan, putang inang yan, balasubas, kung makagawa ng kala mo, pogi. So gano'n, sinisiraan, ginagawa. Alam mo, si Inday, kailangan mo talagang papangitin para pumangit si Inday, kailangan mo papangitin para pumangit. Pero yung mga tagapagtanggol ni Bongbong, putang ina, yung mukha nila kahit hindi mo papangitin, pangit na talaga Di mo na kailangan ng AI para papangitin ng mga yan. Putang inang yan. Ugali pa lang nila, nuknukan na ng pangit. Nagmamanifest pa sa mga itsura nila. Sa totoo lang, anak ng tinapay yan. Wala akong makitang matitinong komento sa kanya ng mga totoong tao. Puro AI, puro troll, mga walang mga mukha, 3 araw pa lang yung account. Pero putang ina, kung makabati kay Bongbong, pagpasalamat kay Bongbong, akala mo nabigyan sila ng bahay. Walang hiya na yan. Diba? Kaya Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Pero yung mga walang kwentang tatay tulad ni Bongbong, mga walang kwentang tatay katulad ninyo na mga asawa ninyo nagkakandakuba na sa abroad para lang mapagtapos sa mga anak ninyo, tapos putang ina, nakuha nyo pa magshabu.
Pakapal ng mukha nyo ha, hindi lang kayo nagiinom, nagshabu pa kayo ha. Mga walang hiya kayo, nagshabu na, nagsugal pa ng babae pa. Anak ng kupal ka. Real talk lang. Ayan, sige na, magsimula na tayo sa ating palatuntunan at ano ba ang ating pag-uusapan. Tayo na talaga, sabi ko nga sa inyo, speaking of yung sinungaling na presidente. Speaking of Bongbong Marcos, mga bossing, eto, pakinggan na natin. Yung mga, may bago na naman siyang podcast, anak ng tinapay ka, wala kang nagagawa sa bayan, puro ka podcast. Nung nakaraan, ang nag-i-interview sa kanya, si Katunying, na, putay na, ewan ko, walang prinsipyo din yung tao na yun. Ngayon naman, si Cheryl Cosim. Nagkaroon ng pagkakataon para matanong si Bongbong sa kanyang mga nagawa. Lalabas yata yan alas 3 ng Lunes. Yang kanyang podcast re-reactionan natin yung buo sa susunod. Pero sa ngayon, meron tayong mga nakuhang clips. Mga clips lang nung highlight ng mga sinabi niya tungkol dyan sa podcast na yan. Ayun na naman, para na naman siyang pusa. Iba-iba trip ni Bongbong, no? Iba-iba trip ni Bongbong. Hindi ko alam anong tinitira nito eh. Kasi minsan, siguro, iba-iba tama niya eh. Ang tama niya ngayon, maging mabait. Ang tama niya, nung nakaraan, nung kay Katunying, ang tama niya, tamang sorry. Tamang tinatanggap niya ang mga kasalanan at mga pagkukulang ng gobyerno. Kaya maglilinis daw siya sa gobyerno. Putangin na, siya yung dumi. Siya yung pinakamalaking kabobohan na ginawa ng majority ng mga Pilipino. 31 milyong kabobohan ang ibinigay ang kumbaga 31 million ways of destroying your country. Yung iboto mo yan si Bongbong Marcos, kita mo ginagawa sa Pilipinas more than 3 years na. 3 taon mahigit na, 2 sona na nagdaan. Putangin niyan, wala pang nagagawa. Oo, anong ha? Ha ka nang ha dyan? Oo, totoo yun. Kaya ngayon, meron naman siyang podcast. Tapos nung mga nakaraan naman, ang trip niya, ang tama naman niya, siya naman laging tama. Yun ang tama niya, siya laging tama. Tapos, putangin lang yan, basta iba-iba trip niya. May trip siyang nang buburaut siya, may trip siyang binabali niya yung mga sinasabi niya, may trip siyang kabaliktaran naman yung sinasabi niya. Iba-iba trip niya eh. Hindi ko alam kung iisa lang ang source ng sinisinghot nito eh. Kasi iba-iba ang iba-iba ang tama sa kanya. So ngayon, meron na naman siyang bagong pautot. Meron na naman siyang podcast at ito ang isa sa kanyang mga sinabi. Pakinggan niyong maigi at tingnan niyo kung maniniwala kayo. Dito sa kanyang bagong mga litanya patungkol sa mga Putangina, nakita mo tong title ng balita, Legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, ilagay nyo sa comment section. Ano ang legacy ni Bongbong? Ako, ang alam kong legacy niya, putangina, pinakasinungaling na presidente yan sa balat ng lupa. Yan ang pinaka-fake news. Kung meron man talagang iniwan yan na hindi mo makakalimutan, yaan yung pagpapakalat niya mismo ng mga maling balita. Sabi ko nga sa inyo, pinaka evident na peking balita. Ayan, yung hindi makikipag-coordinate sa ICC. Na hindi papayag, ganito, ganyan. So ayan, nandoon na si Pangulong Duterte sa ICC. Isa pang kasinungalingan ng hayop na yan, yung flood control project niya na Pinak-check ng mismong Panginoon natin. Pinaulan dito. Saglit pa lang umulan, nalunod na yung mga imbornal natin. Hayop niya, para na tayong water world. Ganyan kasinungaling yan. Ano pa, yung sinabi niya na sa Kingdom of Jesus Christ, wala daw pumasok na baril. Walang human rights violations. Walang mga naganap na ganito na ganyan. Walang tear gas, walang pepper spray. Lahat wala. Mahayos ang aming pagkakahandle dyan. Ano pa ang legacy ng punyeta na yan? Ang pinakawalang utang na loob na tao sa buong mundo. Bakit? Yan ang mga legacy niyan. Tinulungan ng SMNI. Noong mga panahon na itong mga putang inang media na ito, araw-araw siyang binabanatan dahil sa kanyang kabubuhan. Mantakin mo, hindi umaatin ng debate yan dahil tanga eh. May aatin ba ng debate na ganyan? Tatanungin mo na nga tungkol sa ginagawa niya eh. Wala pang may sagot yung hinayupak na yan. Lalo na kung ang katapat niya magagaling na mga presidentiables, tapos tatanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay. Puta, walang alam. Flood control. Yung umulan nga lang ng malakas, di alam anong gagawin eh. Nang hihingi na ng tulong sa mga gabinete niya eh.
kung anong gagawin sa tindi ng damage dyan sa Bicol nung nakaraang bagyo eh. O hindi ba, walang silbi to, walang utak ito. So itong mainstream media, lahat binabati ko sa kanila, tatay mo magnanakaw, tatay mo mas murderer, ganito, ganyan, never again, di ba? O so anong ginawa? Di ba, tinulungan siya ng SMNI. Gumawa ang SMNI ng isang debate na maayos para sa kanya. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Ang dami niya pandalang tsuwariwap. Tanginan yan, ang dami niyang dalang entourage, pinalamon lahat yan. Oh, ang ginawa pa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya? Pinagamit pa yung kanyang resources, pinagamit yung mga kanyang bagong Pilipinas sa Mindanao. Oh, pinagamit pa yung bus. Lahat talagang nakasunod sa kanya lahat ng media ng SMNI para lang maikampanya siya at matulungan siyang manalo. Anong ginawa ng punyeta pagkatapos? Oh, pagkatapos ang ginawa ng punyeta, pinatrabaho kaagad dito si Pastor Apollo Kibuloy. Bumunta lang ng Amerika, pagbalik, putang ina, ganyan na ginawa. Bigla na nagkaroon ng mga hearing, kaliwat kanan, bigla na binuhay yung mga kaso, tapos, putya, siya pa mismo nagsasalita, meron pa siya mga sinasabing bula ang propeta, putang ina niyan. Hindi naman nakikinig sa preaching ni Pastor yan, noon naman, tuwan-tuwa yan. Lahat ng mga mukha niya nandoon sa wall ng KOJC kung saan sino-sino yung mga politiko na bumisita sa kanila. Puta, ang dami niyang beses nagpunta ron na tumingi ng tulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganito pa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. 6,000 pulis, 16 days pinapasok niya dyan sa compound para gusto kubkubin yung lugar. Dahil maganda yung kingdom, gusto nilang ariin. Dahil napakaganda ng mga properties ng KOJC, gusto nilang ariin. Putang ina mga magnanakaw. Hindi nyo ba kayang magpundar niyan para sa sarili nyo? Ang dami-dami yung pera. Ang ninakaw ng tatay mo. Grabe, ang ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Putang ina, hindi nyo kayang magpagawa niyan sarili nyo? Nagawa nga ng Kingdom of Jesus Christ, makuha nila yan sa dugot pawis nila, tapos gusto nyo kunin nyo lang? Kakapal ng mukha nyo. Ano pang legacy nitong hayop na to? Katrayduran kay Pangulong Duterte. Matapos tulungan Inday Sara na maging presidenteng hayop na yan, matapos na ipalibing yung kanilang tatay, anong ginawa kay Pangulong Duterte, hindi ba? Itinapon si Pangulong Duterte doon. Lahat, buong mundo alam na gobyerno natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil nagpabuyo ang gobyerno natin sa mga komunista at makakaliwa na kalaban ng mga Duterte. Kala nila magtatagumpay sila, hindi. Unti-unti na po silang nakakarma at matatapos na unti-unti itong paghihirap ni Pangulong Duterte dyan. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kung may legacy na iniwan si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, yan ay ang pighati, kabwisitan, kadimonyohan, kawalang utang na loob, kasinungalingan. Yan ang kanyang legacy. 3 years, anong ginawa niyan? Wala. May tulay, may tren. Merong bagong may mga bagong linya yung tren natin. May mga ospital na naipatayo, may mga eskwelahan na naipatayo. Walang nagawa yan sa loob ng 3 taon. May tuloy-tuloy build project. Puta, ano yung ginawa dyan sa may, yung Pasig River? Yung pinalagyan ng mga ilaw, nilagyan ng tinapal-tapalan yung mga para maganda pagtambayan. Mahilig kasi kayo tumambay eh. Kaya pinagaganda nyo yung mga tambayan. So di ba pinaganda nila yun dyan sa may Maynila? Nag-opening nung nakaraan. Ang ganda nga nung mga ilaw. Tangina sa umaga, ang dumi-dumi nung ilog na yan. Pwede ka mag-swimming dyan? Hindi. Punta pag tumambay ka dyan, masisinggot mo yung amoy nung Pasig River na pagkabaho-baho. So yun ang inuuna nila, pinaprioritize nila yung mga ganun. Kasi nga, tambayan. Mahilig sila tumambay. Parang tumatambay lang sila. Diyan sa Malacanang, anong ginagawa nila? Para kay standby lang. Nag-aantay na lang. Pagkagabi, inaantay mag-umaga. Pag umaga, inaantay mag-gabi. Ganun lang. Wala namang talagang ginagawa. Sige nga. Lagay nyo sa comment section anong ginawa. Anong mga nagawa. Putangin na yung expressway sa norte. Di ba? Probinsya na nila yan. Alam mo, dapat hanggang hanggang La Union. Hanggang La Union yung expressway na yan. Nahinto na dyan sa Rosario. Hanggang Rosario na lang. Panahon ni Pangulong Duterte, ilang natapos yan natapos yung mga exit na yan. Ngayon, wala na naman. Hindi ba? Ngayon, problema na naman sa right of way. Kasi nga walang political will yung hinayupak. Kaya ang legacy niya. Yung mga ganyan. Ano mga nagawa? Ilagay nyo sa comment section. Bilis, i-content natin. Mag-isip kayo ng ano pang mga nagawa. Sige kayo, kung may naisip nyo yung nagawa niyang kahayupan sa bayan, ilagay nyo din dyan sa comment section para mabasa nila. Kasi baka sabihin nila hindi tayo nagsasabi ng totoo rito Yan ang ginawa niyan.
Tumaas ang krimen. Hindi ba? Tumaas ang krimen. Dumami na naman ang drugs. O, di ba, tuwan-tuwa sila. Ang dami daw nilang nahuling drugs. Pinakamarami daw drugs na nahuli nila sa tanan. Sa tanang history. Oo. Pinakamarami talagang droga nung panahon niya. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na halos nahuhuling droga. Ngayon, ang daming drogang nahuhuli. Magugulat ka, walang nahuhuling drug lord. Walang nahuhulit nakikita ng drug. Meron ka nababalitaan ngayon na nahuling drug lord. Nahuli. Drug queen. Nahuli. Wala. Wala kang makikitang ganun. Wala kang maririnig. Si Pangulong Duterte, ang daming pinahabol niyan ng mga drug lord. Di ba nga, si De Lima nakulong pa nga eh. O hindi ba, pinababalik nga sa kulungan ngayon dahil mali yung pagkakakwit sa kanya eh. O hindi ba, tapos mga mayor nagsitakasan. Mga mayor, yung mga pulis, pinatay nila isa't isa. Yung mga assets nila, yung mga ninja cops dyan na may mga bata-bata na taga-benta nila ng shabu, pinagpapatay nila. Kaya nga dumami ang mga salvage victim nung panahon ng... At saka ang dami mga nangamatay nung panahon ng war on drugs. Kasi nga, yung mismong sindikato at saka yung otoridad na mga sindikato rin, naglinis sila para hindi sila masukol. Lahat ng loose ends, liquidate nila. Halimbawa, ako, pulis, ninja cops ako, lahat ng nahuhuli kong droga, ipinabibenta ko rin sa mga tao ko. O anong assurance ko na hindi ako ichuchuchu niyan? Wala akong assurance, kaya mas mabuti pa, itumba ko na yan. Pag tinumba ko na yan, nabawasan na ng isang magsusumbong sa akin. Ganyan, o. Yung panahon ni Pangulo, ganyan. Ngayon, anong meron? Di ba, Tony-Tonilada na uhuling drugs ngayon. Tony-Tonilada ang nahuhuling drugs. Puta, ganyan tayo walang kakontrol sa customs. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga luxury vehicles, putang ina, dinudurog niya. Ngayon, may nakita ba kayo kahit isa na mga smuggled na mga luxury vehicles na sinira nitong administrasyon na to? Wala. Kasi, putya, pinagkakapirahan nila yan. Di ba, nung kay Pangulong Duterte, illegal yan. Pumasok dito, mali ang papeles, hindi naman tayo gumasta dyan. Ba't kayo manghihinayang nasirain yan? Hindi naman atin yan para magtanda yung mga smuggler, hindi na magpasok dito na mga ganyang kontrabando, warakin mo lahat. O anong ginawa? Ferrari, Maserati, Jaguar, Lamborghini, putang ina, name it, McLaren, winawarak ni Pangulo yan.